Siguradong magwawala ang mga loyalistay nito mga kababayan nung kinumpirma mismo ni Chavit Singson. Si Chavit mga kababayan ang isa sa mga haligi at big time backer sa kandidatura ni na PBBM at Sara. Kinumpirma po ni Manong Chavit mga kababayan ang sinabi ni VP Inday na kanya na ang presidency. Dahil sabi ni Chavit, totoo naman sa makatuwid mga kababayan, nangumpisal pa daw ito si BBM sa kanya na, Manong Chavit, anong gagawin natin? Lalabanan ko ba si Sara? Ang advice daw ni Chavit mga kababayan sa kanya ay maging vice presidente na lang itong si BBM at tumalima naman. Tumayag naman mga kababayan. Dahil sa tingin ni Chavit, kay Sara na ang pagka-presidente dahil panalong-panalo na si Sara Duterte Andyan na lahat sa kanya mga kababayan ang makinarya at suporta ng iba't ibang politiko. Kaya imposible pong mananalo ito si BBM mga kababayan. Kaya willing naman po mga kababayan na mag-vice president na lang at yan din ang inamin ni Mangga na si Amy Marcos mga kababayan. Kaya yung nagsasabing ambisyosa daw si VP Sara Duterte nang inangkin daw niya ang pagka-presidente noong 2022 ay panoorin nyo ito. Pero bago po yan, gusto po lang nating pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating viewers na lately mga kababayan hindi po natin na-acknowledge dahil busy tayo Ang kababayan natin si Madam Evelyn Presto, Lovelyn Shibukawa ng Japan, Henry Penny, at si Madam Kitty Chan Gonzalez ng Australia. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. Narito po ang video. Si Inday Sara walang tatalo. Walang tatalo kay Sara Duterte mga kababayan ha. Simula noon hanggang ngayon. At isa iyan mga kababayan, si VP Sara Duterte katulad ng kanyang ama na pagdating sa politika, 100% ang winning rate ni isang talo mga kababayan. Hindi po nakaranas yan. Si BBM, tinalo ni Leni Robredo. Lutang ang tumalo mga kababayan. Napakalakas. Nakita ko ng mga tarpaulin of president. Walang lalaban, walang siyang pinakamataas. Kalakasan ni Duterte. Noong 2022 yan mga kababayan ha. Tapos ngayon sasabihin nila ambisyosa. Nagbigay daan na nga. Kung ambisyosa pa siya, tumakbo na siya. So, di ba? ba't tayo magpapile ng vice presidency? Vice president muna. Pero kung magpile si Sara, atras ka, I'll have the leverage to talk to Sara. Ikaw vice, protected ka na. Yan ang usapan nila ni BBM mga kababayan ha. Dahil nagpasaklolo kay Chavit Singson mga kababayan Dahil alam naman natin na all at si Bangag noong 2016. Kaya hindi sila pakakumpiyansa mga kababayan. Dahil takot siya madaya ulit. So, thank you Manong. Sabi niya, mga leader, palakpakan sila. So, yun ang ginawa ko. Bawal pa lumabas COVID. Pareho kasi silang Ilocano, ningag-ngag mga kababayan. So, nakiusap ako na konting meeting lang. Pwede kung konti. Ginawa ko regional meeting lang. Puro mayors. Puro mayors. All region. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni BBM na, Manong, salamat, ikaw ang presidente ng Mayors League. Presidente ng Mayors League at alam niya mga kababayan, halos lahat ng mga mayors ay solid support kay Sara Duterte. Yan ang wala kay Bangag mga kababayan. Makinarya. Machinery. Yung machinery hindi yan katulad ng iniisip ni Pacquiao mga kababayan na mechanism, makina. Andon sa ilalim ng buhangin. Ang machinery po mga kababayan ay yung mga taong gumagalaw para sa iyong kampanya. Machinery ang tawag yan, hindi po makina. Pacquiao! Malaman na ako isang mayor sa niya. So, puro mayor sa Manila, kaya naging popular na. Nung nakarata na si President Digong pinagpan niya si Sara, nag-away na sila. So, the rest is history. Hindi ko na kwento. Pero sayang, ang pagsama ko sa kanilang dalawa, ako nagpapit sa kanila, sama sila, pagsasama, pagkakaisa, babangon tayong... Sama-sama tayong babangag muli. Magsasama tayo, naghiwalay na So, buti nga, dahil ngag-ngag mga kababayan malungkot. Pero hindi kami nalulungkot. Actually mga kababayan, masaya kami na at least hindi sumama si Sara Duterte dyan sa mga bulok mga kababayan. Ulitin ko lang yung pagkaintindi ko. Sa tingin nyo, kung tumakbong presidente si Sara, kanya yan? Kanya! Oo, nung natural. Araw. 100%. Dahil committed kami lahat Opo. Committed sila lahat mga kababayan. Siya ang presidente ng mga mayor sa buong Pilipinas. Committed silang lahat. So tama ba yung sinabi niya na the president was mine? Already. Yes. Sinabi In niya. 2022. Tama po. See? Tama yun. Opo. So yung po, Mga loyalist tayo. Sino ngayon ang ambisyoso? yung pong nangyari, tumakbo nga si BBM na presidente. Tinuloy-tuloy na lang. Tinuloy-tuloy na lang po.
Ano po ba talaga ang plano? Tumakbong presidente si BBM tapos... Hindi, vice ang plano lang. Hindi. See? Si BBM, vice lang ang plano dahil alam niya mga kababayan, matatalo na naman siya. For the second time around, ni Sara Duterte. At kahit pa nga siguro mga kababayan, kung hindi siya nang budol kay Sara Duterte at tumakbo siya ng vice president at iba ang kanyang katambal, ay mahihirapan ito si BBM kay na Soto. At mukhang delikado pa nga siya kay Kiko Matsing Pangilinan mga kababayan dahil Marcos Kung hindi nila binudol ang mga Duterte mga kababayan, hindi yan mananalo. Never. Ibig sabihin po, ngayong nanalo si BBM, si Sara ang talaga bang intensyon nun pagkatapos ni BBM si Sara 2020? Yan naman talaga. Yun. Ganun po ang usapan. Tapos mga kababayan, ayaw na nilang papalitin dahil gusto nila mga kababayan manatili na sa pwesto habang buhay kagaya ng kanyang tatay. At nakikipag-connivance kay mga kababayan, tambaluslos. Nung tinawagan ko na si Inday Sara, maraming salamat Manong, pero hindi ako tatakbo, masirang posisyon. Next time na lang. Next time na lang, sabi niya. Tapos nag-decide na tumakbong vice para mag-aaral muna ako, sabi niya. Sa tingin natin mga kababayan, ang rason dyan is delikadesa. Alam naman natin itong prinsipyo ng mga Duterte Delikadesa. Dahil sa tingin nila mga kababayan, pangit tingnan na ang sumunod na presidente sa'yo ay ang anak mo. Yan talaga mga kababayan ang malakas na dahilan bakit hindi tumakbong presidente si Sara Duterte. Ayun, mas maganda ako. Sama na sila. So kaya siya nag-slide tumakbong vice para mag-aral. Kaya lang, ito nangyari. Nangyari na. At isa pa mga kababayan, mukhang hindi pa ready si Sara pero tayo ready na sa kanya ha. Pero bata pa si Sara mga kababayan At mabuti na rin yun. Dahil hindi titigil yan mga bangag mga kababayan hanggang hindi nila nabubudol ang taong bayan. Nag-hire pa nga daw yan ng mga propagandist mga kababayan. Yung para i-change ang imahe ng mga Marcos. Smiyo. Yung po mga sinasabi niya ngayon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ako pwede makialam dahil civilian lang ako. Siguro pagka senate ako, pwede ako makialam sa kanila. Pero yun po... mabuti naman itong si Chavit Singson mga kababayan ay hindi naki-line up sa Bagoong Pilipinas. Tumatakbong senador ito mga kababayan. Kung believe siya kay Marcos, doon na siya naki-line up mga kababayan pero hindi. Pero yung pong sinasabi niya na at yung obserbasyon din na iba. Kaya naman siya ganyan na parang nagwawala ngayon dahil... Wow! Ang term ito niyong mga kababayan, nagwawala. Parang nagtatantrum daw si BP Sara Duterte. Inipit siya. Inipit? Well, yun nga ang feeling niya. Sa sama ng loob. Dahil nga... Talagang iniipit. Mga kaibigan niya. Hindi lang feeling. Tapos mga tumisira na sa Tin Rider. Yung sobrang sakit sama ng loob niya. May hematoma mga kababayan sa kamay, Galing ba to nagpa-dextro si Chavit? May hematoma sa kamay. Hindi niya mapigilan ako minsan. May pasa. Sinasabi niya ngayon. Pero Manong, kahit po civilian kayo, habang hindi pa kayo nagiging senador, kung kayo papalarin, hindi ba kayo willing na mag-go-between para po... Pwede mag-go-between pero wala na yung balikan. At hindi na rin matatanggap ng taong bayan mga kababayan, di ba? After all, na ginawa nila kay BP Sara, nakita na ang totoong ugali nila mga kababayan ang kanilang totoong mukha. Hindi na po makikipagbalikan niya si Sara Duterte mga kababayan. Of course. Pag senator ako, may pakiram na ako. Pero ngayon sa civilian, ayaw. Mananalo muna siya mga kababayan. Pero ewan lang natin na. Ako neutral ako dito kay Chavit Singson mga kababayan. Kayo nang bahala mga kababayan. Basta isa lang ang kabilin-bilinan natin. Yung line-up ng Bagoong Pilipinas, 0. Wala. Itlog. Huwag niyong iboto. Lahat ng Bagoong Pilipinas mga kababayan na slate. Bahala na kayo sa iba. Basta wag lang din yung mga dilawan at mga pinklawan at mga rebelde naman kayo At advice natin mga kababayan, kung wala na talaga kayong malagay sa balota, wag nyo lang kumpletuhin. Hindi naman kailangan kumpletuhin mga kababayan. Kahit pa nga 1, 2, 3, ang tatay mong ay kalbo, pwede mga kababayan. Kaysa naman maglagay ka dyan ng mga litulapid, pakyaw, ganyan. Para lang talaga makumpleto. No, hindi kailangan. Ang hindi tinatanggap mga kababayan kapag basobra ka ng boto. Pero kulang, okay lang. Mas maganda kung may posisyon ako. Okay. Para pakinggan ako. Ano pong masasabi? Hindi maganda sa ating bansa na may away. Kaya lahat Totoo naman talaga. Pero ang malaking katanungan ngayon mga kababayan, sino ang nag-umpisa ng away? Di ba sina Tambaluslos? Sina BBM?
Liza Araneta na nakikialam. Kalaban ko sa politika sa amin, kaibigan ko ng lahat. Pati So, si Erap. maganda, Kaibigan niya na. Yun ang key, no? Kailangan pag matatag, Yes. walang away, Yes, ang makikinabang ang Yes. bayan. Pero delikado din yan, mga kababayan, dahil kapag walang away, meaning sama-samang babangag. Oh, sama-sama sa kasamaan. Okay lang kung walang away, pero pawang kabutihan ang ginagawa, good governance. Okay lang yan, pero walang away, mga kababayan, dahil lahat sila mga buhaya. Hey, wag na. Kagaya na ngayon na sinabi nila, makiisa ka na lang, Sara. No, Sara, wag na. Wag kang makiisa dyan sa mga buhayang yan. At hindi po yan malulunok ni Sara Duterte, mga kababayan. Bayan maginabang. Opo. Kung puro away, walang mangyayari sa ating bansa. Walang gusto mag-invest. Opo. Pero sa ngayon po ba, kung gagraduhan nyo si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, Itlog! 0, mga kababayan. Out of 10, 0. Negative pa siguro. Maski out of 100, 0 over 100. May utang pa, mga kababayan, negatibo. yung pagtatrabaho bilang Pangulo, 1 to 10, pinakamataas, anong gagrado nyo sa kanya? Nariyat ako magsalita sa silang dalawa. Dahil Oh. Pati si Chavit, mga kababayan, ayaw nang sumagot sa grado ni BBM dahil kapag wala kang masasabing mabuti, huwag ka nang magsalita. Oh, pasaktan lang ang ngagnag, mga kababayan. ayaw ko lang makialam. Pero Oh. yung pong, yung nakikita nyo, As yung, far as President Marcos and Sara, no comment ako. but as, Ako, tanungin mo, Tunying. Itlog. Oh. Hindi lang itlog, bugok na itlog ang grado ni Ngagnag. Ang kulit nito si Katunying. Ayaw nga sumagot ni Chavit. Alam mo na ang sagot kapag iiwas na mga kababayan, di ba? as President Marcos alone, ano po masasabi nyo sa kanyang pamumuno? Wala akong masabi dyan. Walang masabi dahil walang grado. Oh, null. Null and void. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na si Chavit na mismo ang kumpirma na ang pagka-presidente noong 2022 ay kay Sara na sana. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.